Kap, kumustahin po natin ang inyong barangay sa nagdaang bagyong Krising? Unang-una po, magandang tanghali po sa atin lahat at yung mga followers nyo sa mga nakakapanood nitong panayan nyo sa amin is magandang tanghali po sa inyo lahat. Unang-una po ngayon itong nangyaring bagyo na dumaan is hindi naman po kami ganong apektado. Meron po may mga portion lang po na apektado. Natural lang po yung sa mga hindi ganong apektado is talagang maputik. Alam niyo naman po sa mga barangay is mga maputik. Ganyan po. Hindi naman puro simentado po lahat ng kapaligiran ng kabahayan ng kabaranggayan ko. Sa ngayon po, mayroon po ba tayong estimated numbers of affected families, Kap? Meron po. Actually, ongoing pa lang po yung pag-survey ng mga PSW ko tsaka ng mga kasama kong sa barangay is ongoing pa po yung pag-monitor nila kung ilan yung affected na kabarangay namin. Ngayong nakabalik na kayo sa pagiging punong barangay, pwede po ba nating malaman kung ano-ano po yung mga programa na inyong naipatupad sa loob ng halos 2 taon na paninilbihan? Sa ngayon po, magmula po nung maupo kami, 2023, is naging priority po namin na project. Ito pong gilid ng barangay. Dati po wala pong bubong yan. Pinagbubungan namin kasi po nasa tagiliran din po namin yung health center is kailangan din po nila ng halimbawa po sa tag-araw, kailangan po nila ng dilim. Ngayon tag-ulan, kailangan din po nila ng masisilungan kung may mga magpapa-check up na mga bata, lalo mga bata na nagpapaturok o nagpapabakuna, kailangan po nila ng magandang mga pag-i-standbyan habang sila ay naghihintay ng kanilang number o pagtuturok sa kanila ng mga midwife. Ganun. Tsaka yung yung overcoat po namin, dati po pag ulan is pumapasok po yung tubig manggagaling dito sa harap ng court, maagos na puro sa gitna. Pinagawa po namin ng parang maliit lang naman na bubong para hindi pumasok yung tubig basta-basta rin sa loob ng court. Tsaka po yung unang-una nung pagpupo namin is yung straight line namin sa papuntang bayan hanggang doon sa boundary, magmula rito sa tulay, pinalitan po namin ng dati po is solar. Pinagawa po namin di kuryente po para mas lalong maliwanag, para yung mga gustong pumunta ng bayan na kahit gabi is maliwanag po ang daan. Isa po na nagiging problema na naririnig natin dito sa inyong lugar, Kap, ay yung tulay na sinasabing medyo mahina na po. May plano po ba tayo o programa o resolution na nagawa na para masolusyonan yung problema na yan? Actually, yung pinakita sa akin nung mga taong kabaranggayan ko na nakita nila sa ilalim ng tulay is meron na pong damage. Agad ko po sinabi sa municipal engineer ng Urbistondo para makita po nila, at ginawa na po nila ng ang municipal po at ay mayor, muting opera niya, sila po ang nakipag-ugnayan na po sa governor. So, ibig sabihin po ay magkakaroon na ng solusyon sa mga susunod na buwan o taon yung problema sa tulay. Opo, ganun po yan kasi yung alam niyo naman po sa gobyerno talagang sa dami ng project ng isang
gobyerno o congressman is hindi agad-agad na mapapagawa o mapa-renovate kung ano man ang dapat pagawa. Alam naman po natin na lahat is nakaprogram. Kumustahin naman po natin ang peace and order dito sa inyong lugar, Kap? Kumusta naman po? Sa ngayon po, magmula nung naupo po kami, nakabalik po ako bilang unang barangay po ng Barangay Bayawas, is nakikita po naman namin na nakikipag-cooperate na po yung mga dating makukulit, yung mga dato walang ginawa kundi uminom, tapos manggugulo, is halos po ngayon is okay naman po na. Kasi po, ang ginagawa ko, kinakausap ko po sila ng hindi bilang kapitan, bilang kaibigan nila. Humihingi ako ng suporta nila na huwag silang gagawa na ng gulo kung ano mang makakagulo sa barangay. Is kinakausap ko po sila, lalo na pag kunwari kinumprin po sila rito, nakarating po sila rito sa barangay, nakikiusap at nakikisuyo sa kanila na huwag na nilang gagawin yung ginagawa nila dati, na kung nakainom sila is huwag na silang manggugulo. Kasi unang-una, pag nanggulo sila, sabi ng mga ibang barangay o ibang tao na sa Bayawas magulo, hindi lang po ako masisira, pati silang kabaranggayan ko na taga-barangay Bayawas is nadadamay din sila. Kumustahin naman po natin ang supply ng gamot at kumusta naman po ang ating ang pangangalaga sa ating mga senior citizen dito sa inyong barangay? Actually po, ang senior citizen po dito sa Barangay Bayawas is maganda naman po yung pamamalakad ng presidente nila. At siyempre, kahit kapitan po ako, hindi ko sila pinangunahan kung anong gagawin nila. Siyempre sila po yung mga senior na. Pero kung kailangan po nila ang suporta namin, lalo sa akin, is naka-full support po ako sa kanila. At sa yung gamot po namin dito sa center, is meron naman po nakalaan para pambili ng gamot para sa center po namin. Inihiling ko po sa aking mga kabarangay at nagpapasalamat sa kaninyong lahat. Kasi po, lahat ng proyekto namin at lahat ng hiling ko sa inyo na yung lalo na sa mga peace and order at ginagawa nyo naman po yung bilin ko sa inyo. Kasi po, hindi ko man sinabing porkit ako ang kapitan, ako ang masusunod. Ako ang kaibigan nyo, karo, para yung barangay natin is maging peaceful. Yun po.